siya ay nagkaroon ng anak. At lumipas ang panahon nung nagkaanak siya, no? 25 taon niyang hinintay yung pangako ng Diyos, at nung dumating si Isaac sa buhay nilang mag-asawa, nagbigay ng kaligayahan sa kanila. Alam niyo kung bakit pangalan niya ay Isaac? Ang ibig sabihin ng ang Isaac ay laughter. Mula nang dumating si Isaac sa buhay ni Sarah at ni Abraham, nagbigay na ng kaligayahan sa kanila si Isaac. Pero paglipas ng maaring 10 hanggang 14 na taon, nung hiningi ng Diyos kay Abraham, at sinabi ng Diyos kay Abraham, anak, ialay mo ang iyong kaisa-isang anak. Malamang po, ang edad po ni Isaac nung panahon na yon ay nasa 10 hanggang 14 na taon. 10 to 14 years old. Kung darating ang Diyos sa iyo at sasabihin sa iyo ng Diyos, anak, gusto kong isakripisyo mo ang pinakamamahal mo sa buhay mo. Alam niyo ba ibig sabihin ng inuutos ng Diyos? Nung sinabi ng Diyos na isakripisyo mo ang iyong anak sa akin, ang ibig sabihin niyo, kailangan niyang ialay, kailangan niyang patayin, kailangan niyang sunugin si Isaac. Hindi ho man natin nabasa sa Biblia, pero katulad ng pinakita natin dito, hindi ho naging madali kay Abraham. Alam niyo kung paano namin nalaman yun? Kasi nung kinausap siya ni Sarah, nung panahong nung naipanganak ni si Isaac, sinabi kay Abraham, Abraham, gusto kong paalisin mo si Hagar at si Ismael. Si Ismael ay yung isa pa niyang anak sa kanyang alipin, sa concubine niya. Nung sinabi ni Sarah yon, anak, Abraham, paalisin mo sila. Ayoko magkaroon sila ng bahagi kay Isaac. Ano sabi noon ng Biblia? Nung marinig ni Abraham na gustong paalisin si Ismael, sabi noon, he was in distress. Hindi siya makatulog. Bakit? Ano sabi noon? Sapagkat ang hinihingi ni Sarah at ang sinasabi ng Diyos sa kanya, kailangan niya isakripisyo, kailangan niyang paalisin si Ismael. Lalo na ngayon ito. Wala na si Ismael sa kanyang poder. Nag-iisa na lang ang anak niya at yun ay si Isaac. 25 taon niyang hinintay at ito, paglipas ng 14 na taon, hinihingi ng Diyos. Naniniwala ka, buong magdamag. Walang ginawa si Abraham kundi naglaro sa isipan niya, maaaring, Panginoon, bakit? Bakit siya pa? Or maaaring katulad ng ginawa niya sa Sodom at Gomorrah, Panginoon, baka pwede namang, huwag na lang siya. Baka naman pwedeng, after 25 years, after 40 years, pag matanda na lang siya, tsaka ko siya iaalay sa'yo. Pero huwag naman ngayon. Hindi ko pa kaya. O kaya maaari nung gabi niyo, pinipilit niyo unawain, Panginoon, bakit? Bakit mo kailangan hingin sa akin yan? Bakit mo kailangan isurrender sa iyo? Bakit kailangan isuko si Isaac sa iyo? Alam niyo kapatid, karamihan ho sa atin bilang mananampalataya, minsan di ho natin maintindihan bakit may mga nangyayaring bagay na pangit sa buhay natin. Tama? Minsan na lagi natin sinasabi sa Diyos, kung totoong may Diyos, bakit lagi na lang pangit na nangyayari sa buhay ko? Alam niyo, minsan nga mas maganda siguro pag winarningan tayo ng God, anak, susubukin kita. Pero alam niyo, nung sinabi ng Diyos kay Abraham yon, Abraham, dalhin mo ang iyong anak, ang iyong alam ng Diyos. Ito po, take note. Ano sinabi ng Diyos? Dalhin mo ang iyong kaisa-isang anak at ang iyong pinakamamahal na anak. Guys, mga kapatid, alam ng Diyos kung gaano kamahal ni Abraham si Isaac. Pero hiningi pa rin ng Diyos sa kanya. Sa totoo lang, kahit ako, hindi ko maintindihan bakit kailangan ng gawin ng Diyos yun. Bakit niya kailangan subukin si Abraham. Pero at the end, makikita natin na patuloy na sinusubok si Abraham sapagkat gustong makita ng Diyos. Sa gitna ba ng karangyaan, kaya pa ba nating manatiling tapat sa Diyos? Alam niyo kasi madali hong manampalataya sa Diyos, o madali hong maniwala o
alam niyo, maging tapat sa Diyos pag maganda ang nangyayari sa buhay natin. Tama? Pero pagka sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng matinding kahirapan, sa gitna ng, or pag meron bang nawawala o hinihingi o inaalis ang Diyos sa iyo, na isang bagay na napakahalaga sa iyo, kaya mo bang ibigay sa Diyos? Kasi minima natin o hindi, mga kapatid. Alam niyo, bakit hindi tayo lumalago sa Diyos kadalasan? Bakit hindi tayo lalong umiibig sa Diyos? Bakit ang ating pag-ibig sa Diyos ay parang napakababaw na lamang? Alam niyo kung bakit kadalasan? Sapagkat napakarami pa nating bagay sa buhay natin na hanggang ngayon hindi natin kayang isuko sa Diyos. Tama, mali? Nagiging mahirap sa atin ang isang bagay, nagiging mahirap, nag-i-struggle tayo, nadi-discourage tayo, nadi-disappoint tayo, sapagkat most of the time, ang inihingi sa atin ng Diyos ay yung mga bagay na mahalaga sa atin. Tama, mali? Tama, mali? Tama. Bakit hindi mo kayang sumunod sa Diyos? Kasi sinasabi sa iyo ng Diyos, anak, ayoko ng boyfriend mo yan, ayoko ng girlfriend mo yan dahil hindi siya naniniwala sa akin. Panginoon, Lord, baka naman pwedeng i-born again mo na lang. Alam mo, magbabago naman yan eh. Or, anak, gusto kong maging tapat ka sa akin. Gusto ko tanggalin mo na itong ugali mo. Tanggalin mo itong bisyo. God, ilang taon ko nang ginagawa yan. Ngayon, hihingi mo sa akin. Lord, yan lang nga lang nagbibigay ng kaligayahan sa akin. Kapatid, sa oras na ito, nandito tayo sapagkat meron sinasabi ang Diyos sa atin. Ito pong napanood ninyo, mga kapatid, ay palatandaan na ang Diyos ay nagre-require sa atin na mahalin natin ang Diyos ng higit sa lahat. Higit sa iyong sarili, higit sa iyong bisyo, higit sa iyong kasalanan, higit sa iyong pamilya, higit sa iyong buhay. Alam ko hindi natin kadalasan hindi natin maintindihan kung bakit nangyayari ang mga bagay sa buhay natin. At tulad ni Abraham, magdamag, nakipagdiskusyon sa kanyang sarili, at maaaring nakipagdiskusyon sa Diyos, maaaring hindi niya sinulat yun. Pero kapatid, minsan talaga, ito po ang katotohanan, gusto ko sabihin din sa inyo. Hindi ho madaling sumunod sa Diyos. Tama? Hello? Pero tandaan natin, mga kapatid, kung hindi gagawin ng Diyos na hingi ng isang bagay sa iyo, lalo na kung mahalaga sa iyo yan, hindi niya mapapatunayan kung gaano mo siya kamahalin. At kung gaano mo kalalim at kung ano yung commitment na kaya mong ibigay sa Diyos. At alam ko, hindi ho madaling sumunod sa Diyos. Minsan, araw, linggo, buwan, nakikipag-deal tayo sa Panginoon. God, baka naman pwedeng, alisin mo na lang to, hindi ko kaya. Lord, baka naman pwedeng, solusyon na lang to, baka pwedeng isang iglap na lang, mawala na lang to. Or maaaring, Lord, pwede bang iba na lang? Pwede ba ako manatiling ganito at the same time nag-a-attend sa church? Christian pa rin ako kahit medyo, alam mo na, and sometimes nahihirapan tayo. Pero alam niyo mga kapatid, katulad ng kinanta ng ating kapatid, we just need guidance from God. Yes, maaaring hindi mo maintindihan yung nangyayari sa iyo sa oras ito. Maaaring merong hinihingi ang Diyos sa iyo. Maaaring hindi mo kaya, maaaring nahihirapan ka. Pero sa oras nito, gusto kong lumapit tayo sa Diyos. At sabihin natin sa Kanya, Lord, lead me. God, aaminin ko sa iyo. Kasi mga kapatid, si Abraham, alam niyo bakit gusto namin ipakita sa inyo ito? Si Abraham po ay katulad din natin na isang tao na may pakiramdam, nahihirapan, nasasaktan, at nag-i-struggle tuwing meron sasabihin ng Diyos sa kanya. Katulad mo. Katulad ko. Kaya sa oras nito, hindi mo man maintindihan. Alam niyo, bakit ka nag-i-struggle? Bakit hindi ka masaya ngayon? Bakit? Hindi mo maintindihan? Most likely, may hinihingi ang Diyos yun. At gusto ko lumapit tayo sa Panginoon yan. Sabihin natin sa kanya, Lord, lead me, Lord. You are my life. Pagliwanagin mo ang aking kaisipan. Pwede ba tayong tumayo at lumapit sa Diyos? Let us sing this song, Lead Me, Lord.